Hi adventurous people! It's me, Froze, and for this video guys is pag-uusapan natin at sasagutin natin yung tanong na mayaman nga ba yung mga OFW or yung mga tao na nagtatrabaho sa abroad? Kaya naman tara, samahan niyo ako! So mga adventurous people, before nga din pala ako mag-start sa aking topic for this video is gusto ko muna guys magpasalamat sa lahat ng mga viewers at lagi talagang nakasupport sa aking mga videos na ina-upload. And ikaw na hindi pa rin talaga naka-follow and laging nanonood sa aking mga videos, please do follow para lagi kang updated. And also comment, react, and share na din. So, adventurous people, back sa ating content, ay sasagutin lang naman natin yung tanong na mayaman nga ba yung mga OFW or nasa abroad? At ang sagot ay hindi. Hindi po talaga mayaman yung mga OFW natin. At ito ang mga iilan sa mga rason kung bakit. Una, syempre meron siyang responsibility. Meron siyang personal na responsibility. Let's say for example, ang isang OFW, pag pumupunta sila sa abroad, ang isa sa mga rason is tutulong sa family way back home para makapagpadala every month, makapag-sustain sa needs ng family nila. So, syempre yun ay isang responsibility nila every month. So, talagang hindi ka yayaman agad pag nasa abroad ka. And yung pangalawang rason is yung cost of living. Kasi nga, hindi ibig sabihin na pag nasa abroad ka, malaki yung sahod mo is automatic din na mababa lang yung paggagastusan mo dito. Hindi. Dahil dito, pag nasa abroad ka, is napakataas din ng cost of living. At isa yun sa pinagagastusan ng isang OFW na kailangan binabudget every month. At ang pangatlong rason naman dito is yung pag-iipon. Pag-iipon dahil magbabakasyon sa Pilipinas. Yun yung napakahirap talaga na reality bilang isang OFW. Kasi malayo ka sa pamilya mo. And kailangan mo talagang umuwi, let's say, after 1 year, after 2 years, after 3 years. But then within that time guys, before ka uuwi, is kailangan mag-ipon ka. Kasi nga, kailangan mo ng budget pag nagbakasyon ka. Yung mga expenses mo, yung allowance mo, yung paggagastusan mo doon, syempre kailangan mo na mag-ipon. At yan din yung dahilan kung bakit hindi talaga yayaman agad yung isang OFW. At ang pang-apat na rason naman is meron din silang priorities. Other priorities in life. Especially yung meron silang pinagagastusan, let's say mga investment. Yung mga pinagbabayaran nilang mga lupa or meron silang mga utang. Mga kailangan nilang tapusin at babayaran muna. So yun talaga yung uunahin nila at hindi talaga agad na yayaman sila. At ang pang-last naman guys, na pang-5 is, syempre guys, nagsisavings din yan para sa future. Kasi nga bilang isang OFW is hindi ka talaga makakampante na lagi kang merong trabaho sa abroad. At hindi mo din mabibigyan ng assurance na as in for life na yung trabaho mo. So kaya naman, syempre, kailangan mo din paghandaan ang future mo pag tumanda ka, di ba? So, meron ka ding ititiras para sa savings mo in the future kung tatanda ka or kung mag-for good ka sa Pilipinas. So, yun ang mga rason guys kung bakit hindi talaga yumayaman agad yung mga OFW. Pwera na lang sa mga OFW na talagang napakataas ng mga sahod nila. But then, as a normal or nasa average ka lang talaga bilang isang OFW, is hindi ka talaga yayaman agad. So, sa mga mindset nyo dyan na nagsasabi na mayaman agad yung mga OFW pag nag-abroad, hindi po talaga. And ito na yung sagot sa mga katanungan ninyo. Well, anyway guys, yun na naman ang sasabihin ko and yung topic natin for this video. I hope you enjoy and thanks for watching. Bye!